Kayanggaw! Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress for this channel, Miss Jem, and my co-voice actor here. Randall po! Yes, and as promised, tayo po ay may Kayanggaw of the day palagi. Yes, basahin na yan! At siya ay si G.Mark Gaming. Sabi niya, ay Diyos ko, Miss Jem at Kuya Randall, kakapakinig ko po sa inyo ay nananaginip na po ako na ang ngipin naging mga pangil. Naginip siya, yung siguro yung ngipin niya naging pangil na raw. Listener po here from Qatar. The lesson I learned po dito sa story ay huwag maging sakim at makontento kung ano ang meron tayo. Pero magsikap pa din na umasenso sa buhay pero sa tamang paraan. God bless. Maraming salamat kay Mark Gaming. Tama yung lesson na natutunan niya. Hula ko, yun yung sa storya nung yung may perlas, yung naging sakim sila na... Yung sa dagat. Yung may Magindara, diba? Yes. Inabusin nila yung pag-produce ng perlas ng Magindara. Kaya dapat magsikap, diba? Huwag tayong masanay na... easy money, illegal naman. Tapos gagamit ang ibang tao. Huwag pong ganon, Kayanggaw, no? At ayun na nga, huwag na nating patagalin. Yan na. Dahil... ito na, itatampok natin ang istorya ng isa sa ating mga Kayanggaw na anong pangalan nito? Si Ara. Yes. Yun, siya ang ating Kayanggaw. tampok na istorya ngayon. Kaya naman mga Kayanggaw, kumapit na at humandang kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem. At sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong mga kwento dahil mahilig talaga ako sa mga kwentong may temang kilig at syempre aswang. Kaya naman naisip kong ibahagi rin ang kakaibang karanasan na nangyari sa akin noong isang bakasyon bago ako naging isang guro. Akala ko noon, simpleng bakasyon lang ang naghihintay sa amin ng nanay ko nang bumalik kami sa baryong matagal na naming iniwanan. Pero pagdating namin, isang sunod-sunod na misteryo ang bumungad sa amin hanggang sa makakita ako mismo ng bangkay ng isang babae. Kaya lang, ang hindi ko naman inakala, konektado pala iyon sa lalaking gustong gusto ko. Sa lalaking crush na crush ko noong bata pa ako. Habang mas nakikilala ko siya, mas marami akong natutuklasang lihim tungkol sa kanya. Kung ano ang lihim na yon, hayaan niyo po akong ikwento. Ako nga po pala si Ara at ito ang aking kwento. Nay, sa tingin niyo po ba hindi talaga makakasunod sa atin yung ex mo? Kasi naman, sabi ko naman po sa inyo, diba? Dapat imbes na tayo yung lumayo, pinapulis na lang natin yun. Anak, ayoko namang humantong kami sa pagpapapulis pa. At saka, alam mo naman na hindi ko matiis ang tatay mo, hindi ba? Kapag nagkita kami na hindi pa nawawala yung nararamdaman ko para sa kanya, siguradong babalikan ko lang din yun. Anong tatay ko? Excuse me, Nay ha, hindi ko po tatay yun, no? Ay, arte-arte niyo naman kasi. Kapag nagkatampuhan kung mag-away, wagas. Parang buong bahay yung sisirain nyo na. Anak, alam mo namang sa kanya lang nangyari yung ganito. Hindi naman ako maarte, di ba? Talaga lang po ha. Samantalang nakailang lalaki ka na nga po. Sana naman kasi, Nay, itigil nyo na po yung paghahanap ng the one para sa'yo. Si tatay lang talaga para sa inyo, period. Ay naku naman anak, basta habang bakasyon pa doon na muna tayo sa bahay ng lolo ko. Hindi mo ba namimiss yun? Si Philip, hindi mo ba namimiss? Si nanay naman eh. Ang tagal na panahon na po nun, no? 10 taon pa lang ako nung umalis tayo sa baryong yun eh. Ilang taon na po ba ako ngayon? Malamang may asawa na po yun. Grabe ka naman sa nag-asawa na. 5 taon lang naman ang pagitan ninyong dalawa. Bakit po? Sa probinsya, di ba kadalasan kapag nasa 25 na, may asawa na. Iba nga po, teenager pa lang. Ay nako, napakamapanghusga mo naman. Ara, yung batang yun, masyadong seryoso yun sa buhay. Kaya pakiramdam ko talaga hindi pa nagkakanobya yun. Ewan ko. Pero Nay, sa tingin niyo po kaya, gwapo pa rin po kaya si Philip?
Ay, sus. Ay, nako. Kunwari pa siyang hindi gustong makita, oh. Pero curious naman kung gwapo pa rin. Nanay naman eh. Wala naman po kasi sinabing hindi ko gustong makita. Nang banggitin ni nanay ang tungkol kay Philip, bigla akong na-excite na umuwi sa probinsya namin. Ayoko kasi talaga ng bigla ang desisyon niya na umuwi kami ng probinsya ngayong bakasyon dahil gusto kong makasama ang mga kaibigan ko. Pero ngayong pinaalala ni nanay ang crush na crush ko nung bata pa ako, nakaramdam din ako ng kagustuhan na bumalik doon. Si Philip kasi, napakagwapo, matangkad at saka matalino. Mabait din siya at nakababatang kapatid ang tingin niya sa akin. Ang hindi na alam, hindi lang kuya ang tingin ko sa kanya. Ay, nako, salamat naman at nandito na tayo. Oh, manong driver, heto ang bayad namin, oh. Nay, bakit kaya parang ang laki ng pinagbago ng lugar natin? Parang hindi naman ganito yung itsura nito dati ah. Ha? Teka nga, sandali. Tingnan niyo po, wala naman po tong karinderya noon ah. Di ba diretso na sa bahay ni Lolo yan? Ah, abe, oo nga, no. Nakakapagtaka naman. Nasaan na ngayon yung bahay ni Lolo? Hindi ko na po tuloy makita. Sabi ko naman po kasi sa inyo na dapat tinawagan muna natin si Chang bago tayo pumunta dito. Eh, wala naman kasi binabanggit na kung ano yung tiyahin mo. Eh, teka nga. Magtanong tayo sa may-ari ng karinderya. O, ayo. Habang kinakausap ni nanay ang may-ari ng karinderyang naabutan namin, inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Sobrang laki na talaga ng ipinagbago ng baryo namin. Nabawasan na ang malalaking puno at may mga bagong tayong bahay na at establishmento. Siguro dahil na rin sa tagal namin bumalik dito, kaya marami na ang nagbago. Ay, naku naman, lintik ko. Bakit naman hindi man lang sinabi sa akin ng tiyahin mo? Pasaway talaga. Kakainis. Oh, Nay, ano pong nangyari? Bakit po inis na inis kayo dyan? Eh, ang magaling na tiyahin mo kasi. Kaya pala walang binabanggit tungkol dito eh. Tambak pala sa utang dahil sa pagkakalulong sa sugal. Eh, binenta niya yung bahay at lupa. Giniba ang bahay ng lolo mo. At nagpatayo ng karinderya. Ay, pambihira talaga, nakakainis. Teka Nay, paano po yan? Isang buwan pa po bago tayo makauwi pabalik na Maynila, di ba? Kasi yun po yung petsa ng ticket natin sa barko. Nanay naman Paano na po to? Bihira talaga, nakakainis. Wala naman tayong magagawa. Wala tayong pagpipilian kundi humanap ng pwedeng matuluyan dito. Ano ba naman yan? Saan po tayo tutuloy nito? Huwag kang mag-alala, anak. Pwede tayong makituloy sa kakilala ko, ha? Mabait naman yun kaya hindi niya tayo tatanggihan. Baka nga hindi na kayo kilala nung sinasabi niyong kakilala niyo Wala namang masamang subukan natin, hindi ba? Alika na, puntahan na natin. Dahil wala kaming ibang pagpipilian, minabuti na nga naming maglakad patungo sa sinasabi niyang bahay ng kakilala niya. Marami namang kakilala si nanay dito dahil dito talaga siya ipinanganak at nagkamalay. Maging ako rin naman, pero hanggang 10 taon lang ako rito at hindi ko na matandaan pa ang ibang mga lugar. Habang naglalakad kami, napansin ko ang napakalawak na taniman ng palay. May mga kalabaw doon na nag-aararo sa mga palay, kasama ang mga magsasaka. Medyo malayo pa ang nilakad namin. Bagay na medyo nakakainis dahil bukod sa maputik, marami pang mga halaman sa paligid. Nanay naman Saan po ba talaga yung sinasabi niyong bahay ng kakilala niyo? Kanina pa tayo naglalakad dito Anak, huwag kang mag-alala. Malapit na yun. Ikaw talaga masyado kang reklamadora. Konting lakad lang Konting lakad? Nakakainis lang po kasi yung maputik na daan Tingnan mo po yung damit ko, puro mancha na Eh, Sino po ba kasi yung sinasabi mong kakilala mo rito?
Naaalala mo ba yung nanay na palaging kasama ng lola mo noon? Si Nanay Pasing. Opo, naalala ko. Teka lang, buhay pa po pala yun? Ay naku, ano ka ba naman? Bata pa yun, anak. Kung susumahin siguro mga nasa 65 pa lang naman nyo. Kaya sana naman buhay pa. Grabe ka magsalita. Sana nga ho. Diyos ko naman kasi, napakahirap po talaga maglakad dito. Maputik na, napakainit pa. Ay naku, napaka-arte mo naman. Mabuting at may payong ka eh. Hala, ano yun? Miss, tulong! Ay, hala. Anak, ay natumba yung kalabaw. Inay, ano naman pong gagawin natin? Wala naman po tayong alam dyan eh. Miss, baka pwedeng pahiram ng payong. Dalihan mo na! Ay, hubarin mo na muna yung sapatos mo. Anak, lumusong ka na. Ha? Ako? Bakit ba ako lulusong? Dalian mo na. Naiinitan yung kalabaw kaya nagkakaganyan. Bilis na at baka mapano pa yung kalabaw. Kawawa naman. Di ba dudumihan po yung paa ko? Miss, pakibilis naman oh! Sira ulo ka talagang bata ka. Bilisan mo na, napaka-arte. Ito na nga po eh. Sabi ko nga eh. Ba naman yan? Kahit ayoko, wala akong nagawa kundi ang lumusong sa putikan para lang puntahan ang nahimatay na kalabaw. Hirap na hirap akong lumusong dahil nakakadiri sa paa ang putik. Dati namang ginagawa ko to nung bata pa ako. Pero ngayon, hindi na ako sanay. Pinilit ko na lang talaga hanggang sa tuluyan akong makarating doon. Ito na yung payong. Ito, awakan mo, itapat mo sa kalabaw. Ano? Ako pa maghahawak? Ako pa magpapayong sa kalabaw? Kailangan kong alalayan to. Tignan mo naman oh, hindi maayos yung pakiramdam ng kalabaw. Hindi ko magagawa yun kung ako pa ihahawak ng payong. Nandito ka na rin naman eh, awakan mo na. Pa naman yan? Sandali lang naman to. Titignan ko lang yung kalagayan niya. Ito, may malay naman na siya eh. Kaya lang hinihingal, nainitan talaga siguro. Naiinitan din pala yung kalabaw? Di ba trabaho naman talaga nila na mag-araro sa ilalim ng initan? Uy, grabe ka naman, may buhay din naman yung mga hayop. Malamang mainitan din sila. Sa bagay. Ano naman gagawin mo sa kanya? Babasahin ko na lang yung katawan niya at paiinumin ng tubig. Tapos dadalhin siya doon sa may sapa. Dadalhin? Natin? Anong natin? Ba't pati ako kasama? Kailangan niyang mapayungan para maibsan yung init na nararamdaman niya. Oo. Wala akong nagawa kundi ang tulungan na lang si kuya habang inaasikaso niya yung kalabaw. Sobrang init at nakakasilaw ang liwanag kaya hindi ko masyadong makita ang itsura nito. Pero isa lang ang sigurado ako, moreno siya. Tahimik na naghintay lang ako hanggang sa matapos niyang pakalmahin ang kalabaw. Maya-maya pa, nagawa niya itong patayuin. Marahang naglakad ang kalabaw hanggang sa makarating kami sa sinasabi niyang sapa. Marahang pinalubog niya ito sa tubig at nang makita niyang komportable na ito, saka siya humarap sa akin. Doon ko lang tuluyang nakita ang kanyang muka. Hinubad nito ang suot niyang salakot. Nag-angat ng tingin sa akin, saka ako tinitigan sa mga mata. Philip? Kilala mo ako? Hala, ikaw nga! Ako to kuya, ano ka ba? Hindi mo na ako maalala? Hindi. Pasensya ka na. Wala akong kakilalang tisay na diretso ang buhok. Sige na, magugas ka na ng paa mo. Parating na dito yung mga kasama mo. Grabe to si kuya oh. Paano hindi mo ako makilala? Tingnan mo kasi maigi yung mukha ko. Dali, ito mga mata ko. Itong nunal ko sa gilid ng mata. Hindi mo talaga ako maalala. May kilala akong may nunal sa gilid ng mata pero hindi mo naman kamukha eh. Grabe. Alam ko na. Kasi nag-glow up na ako. Nagsasabon na kasi ako ng Kojic tapos nawasan na yung tubig namin sa Maynila, hindi na makalawang. Saka, ayun, papariban ako ng buhok. Kuya, ano ba? Hindi mo talaga ako makilala, ako pa rin to. Si Arang Kulot. Alam ko. Alam mo pala, ba't sabi mo hindi mo ako makilala? Gulo nito. Hindi. Mas bagay kasi sa'yo yung kulot na buhok kaysa diretso. Hindi ka na si Arang Kulot. Diretso ka na tuloy. Ha? Joke ba yun? Corny
Ara, anak! Ay! Ay, nako. Pagod ako Oh, iho. Kamusta na yung kalabaw? Ayos na po siya. Salamat po Teka nga lang, bakit kay nanay ka nagpapasalamat? Ako ngayon tumulong sa'yo. Aray! Nanay naman Bakit naman po kayo nangungurot? Ikaw talaga na bata ka, oo. Iho, pasensya ka na rito ha. Ayos lang po. Hindi pa rin po pala siya nagbabago Teka. Kilala mo kami? Ay! Philip! Ang pagkakataon nga naman. Pasensya na hindi kita nakilala kaagad. Ang tangkad mo na kasi, iho. At lalo kang gumwapo, ha? Hindi naman po masyado. Anong hindi? Abay, napakagwapo mo kaya. Teka. Nasaan na pala ang lola mo? Pwede ko ba siyang makausap, ha? Si Lola po nasa bahay. Bakit po? Naku paano hindi ko alam na wala na pala ang bahay ng lolo ko rito. Ayun. Makikituloy sana kami ng anak ko kung pwede. Sa tingin mo kaya papayag ang nanay pasing mo? Teka, hindi ko po sigurado kung papayag si Lola. Pero pwede mo ba kaming samahan sa bahay ninyo para ako na ang magpaalam sa kanya? Makikiusap na lang Sige ako, po. ha? Sige. Wala pong problema. Siguro itatali ko lang po muna tong kalabaw para makalis tayo. Sige, salamat. Napatingin ako kay nanay nang walang sinasabi. Gamit lang ang mga tingin, tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabing sa bahay pala ni Philip yung sinasabi niyang bahay. Ngayon ko lang din naalala na si Lola Pasing nga pala ay kapatid ng lola ni Philip. Pagkarating namin sa bahay nila, bigla ko naalala ang mga panahong dinadala ako ni nanay dito. Lalo na kapag may kailangan siyang puntahan at iiwan niya ako kay Lola Pasing. Tara po, sige po. Pasok po kayo. Lola Pasing! Ay, apo ko. Ay, napakaaga na ba yata ng uwi mo? Mano po, Lola? Ay, kahawang ka ng Diyos. May bisita po tayo. Ano? Sino naman? Magandang tanghali ho, Nay. Ay, Salome! Ay, Diyos ko, Salome! Ang tagal niyong nawala akala ko hindi ko na kayo makikita hanggang sa mamatay ako. Nay naman Siyempre taga rito pa rin naman ho ako. Wala na ang bahay ng lolo mo yan Kaya inisip ko kasi na baka hindi na kayo babalik pa rito. Yun na nga ho, Nay. Hindi ko alam na ibinenta pala ng kapatid kong magaling ang bahay ni Lolo. Hindi man lang binanggit sa akin. Wala tuloy kami matuluyan. Ano? Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba Yan talagang kapatid mo napakapasaway niyan. Kaya nga ho Nay, pasensya na ho kayo ha. Medyo kakapalan ko na ho yung pagmumukha ko pero pwede ho bang makituloy muna kami ng anak ko rito kahit isang buwan? Walang pag-aalinlangan na pumayag si Lola Pasing na makatira muna kami sa kanila. Aniya, malaki naman ang bahay nila at maraming bakanting kwarto kaya ayos lang daw. Pero sa kabila ng pagsang-ayon ni Lola Pasing, parang hindi naman sang-ayon si Philip. Napansin ko kasi ang pagkunot ng kanyang noo na para bang nainis siya. Pero ang totoo, kahit parang ang sungit niya, ang gwapo pa rin niya sa paningin ko. Kumain lang kayo ha. Ara, kumain ka nitong ginataang langka masarap yan. Naku hindi po kumakain ng ginataan ng anak kong yan. Talaga? Naku naman Ara, masarap ito. Specialty ito ng apo ko. Ano po, sige po susubukan ko pong tikman. Naku, wag na. Baka mamaya masayang lang. Hayaan mo na Salome. Patikim mo lang naman di ba't masarap naman? Oo nga ho, kaya lang. Apo, pinisa mo ibigyan mo nga ng ginataang laing si Ara ha. Sige po. Sigurado ka bang titikman mo? Oo. Sabi ng lola mo masarap daw Sige. Ito. Konti lang ilalagay ko baka hindi mo magustuhan yung lasa Sige, salamat. Ito, tikman mo na.
Oo nga po, no? Masarap nga po pala. O, diba? Sabi ko na ba sa iyo eh. Oh, masarap talaga at mapapakain talaga ang anak mo sa loob eh. Masarap po talaga, ah. Pwede pa po bang kumuha ulit? Abay, himala. Kapag ako nagluluto ng ganyan, tinatanggihan mo. Ikaw talagang bata ka. Pasensya na po na. Hindi po kasi ganito kasarap eh. Aba, kapag salita. Ano bang hinalo mo rito, Philip? Gata po ng niyog. Kita nyo na, Nay? Yung nilalagay nyo lang po kasi sa ginataan nyo yung nasa pack. Ano ka ba? Sinong nasa pa? Hindi po, Lola. Ibig ko po sabihin yung nasa Tetra Pak po. Basta yung instant po na gata, hindi po yung fresh. Nako. Hindi ka masarap iyon. Dapat talaga kung magagata yung galing mismo sa katanang nyo. Para siguradong malinamnam, hindi ba? Di bale. Magluluto ako ng ginataang laeng tapos nyog na ang gagamitin ko, ha? Subukan mo lang hindi kumain talaga at magtatampo talaga ako sa'yo, Ara. Basta po dapat kasing sarap ni Kuya Philip, ah. Ano? Sorry, mali ako na nasabi. Ibig ko sabihin kasing sarap dapat ng luto mo, Kuya. Ganon. Naiilang na napatingin ako kay Philip na ngayon napatingin din sa akin gamit ang nanliliit niyang mga mata na para bang hindi siya makapaniwalang nadulas ako sa sinabi ko. Nakakainis din naman kasi kung bakit naman itinabi pa siya sa akin. Nagkakanda-utal-utal tuloy ako lalo na kapag nagtatama ang mga siko naming dalawa. Kaluwete pa man din siya at kanan naman ang gamit ko. Kaya madalas talagang magtama ang mga siko namin. Pagkatapos kumain, nagboluntaryo akong maghugas ng pinggan. Pero habang naghuhugas ng pinggan, naramdaman kong may pumasok sa kusina. Kaya agad akong napalingon at nakita ko si Philip na dumiretso sa ref. Sa pinakadulo nun ay may kinuha siyang maliit na bote na may lamang kulay pulang likido. Napatigil ako sa paghuhugas ng pinggan at wala sa sariling napatingin sa paraan kung paano gumalaw ang lalamunan niya habang nilalagok ang likido. Ilang saglit pa, naubos niya iyon. Pero hindi lang yon ang nagpatunganga sa akin. Maging ang kung paano niya dilaan ng labi niyang may mga natitira pang kulay pulang likido. Anong tinitingin mo dyan? Wala. Ano kasi? Ano ba yung iniinom mo? Parang sobrang lapot naman. Para kasing dugo. Kung sabihin kong dugo nga to, ano naman sa'yo? Ha? Dugo talaga yan? Umiinom ka ng dugo? Ay nako, bahala ka nga dyan. Yung mga ganito sa ref, huwag mo nang iinumin din. Gamot ko ang mga yun. Gamot? Gamot para saan? Basta, kailangan pa pang alamin. Grabe ka naman, kuya, ha? Masungit mo naman. Daig mo pa may period. Di ka naman dating ganyan sa akin, ha? Lahat ng mga tao nagbabago. Tulad na lang ng kulot mong buhok, ngayon diretso na. Bakit kasi inis na inis ka sa buhok ko? Mas maganda nga ako kapag straight yung buhok ko, eh. Alam mo, kung sino man nagsabi sa'yo niyan, bulag siguro. At saka, bakit ka ba kuya ng kuya sa akin? Magkapatid ba tayo? Okay, fine. Kung ayaw mo ng kuya, Philip. Alam mo, Philip, nagtatampo na talaga ako sa'yo, ah. Di ka naman dating ganyan sa akin, ah. Close pa nga tayo ng mga bata pa tayo, eh. Bata pa tayo noon. Hindi mo na kailangang ibalik pa kung anong nangyari nung mga bata pa tayo. Sungit. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya. Hindi ko akalain na ang napakabait na kaibigan kong si Philip ngayon ay masungit na. Daig pa niya ang nagme-menopause na babae sa sobrang sungit. 2 araw ang lumipas na nakatunganga lang ako sa loob ng bahay ni Lola Pasing. Bukod sa wala akong maisip na pwedeng gawin, si nanay maaga pa lang wala na. Hanggang sa 3 araw ng pagtambay ko ron, naisipan kong maglibot sa baryo para malaman kung anong pwedeng pagkaabalahan. Ara? Ikaw ba yan? Hoy, Ara! Anton?
Naalala mo pa ako? Siyempre naman. Uy, kahit pumuti ka pa, dumiretso buhok mo, tanda ko pa rin ang pagbumukha mo. Ayos ah. Alam mo, mabuti ka pa, natandaan mo ako kaagad. Samantalang yung masungit na Philip na yun, hindi. Ay, kulari lang yun. Imposibleng hindi ka niya nakilala kaagad. Matalas kaya ang memorya nun. Ay siya nga pala, ang ginagawa mo rito? Sino kasama mo? Si Nana yung kasama ko. Nagbabakasyon kasi kami rito eh. Pero ayun, nakakayaman, nakikitira muna kami sa bahay ni Lola Pasing. Lola pa si kila Philip? Oo, medyo nakakailang nga eh. Nako, hindi dapat kayo dun nakitira. Ha? Pero bakit naman? Mukhang maayos naman kami doon ni Lola eh. Mukha lang. Alam mo ba yung usap-usapan na aswang daw yun si Philip? Ano? Oo. Aswang? Ay nako Anton. Sa panahon ngayon, naniniwala pa rin kayo sa aswang-aswang na yan? Baka ba? Nako. Saka bakit nyo naman nasabing aswang yun? Gwapo-gwapo ng tao, Oy. aswang. Hoy, huwag ka magpapanin lang sa gwapong mukha ni Philip na. Tuso yun. Ilang babae nang nawala dito sa baryo natin. At palaging huling nakikita, nakasama niya. Ha? Bakit niya naman kasama yung mga babae? Dahil babaero nga. Oh, sus. Obvious naman eh. Akitin niya yung babae, tapos bibiktimahin. Talaga? May patunay ba kayo? Baka naman nakakahaka lang yan ah. Wala pa. Pero, alam mo, darating ang araw, mahuhuli din namin yan. Ay nako. Hanggat wala kayong patunay na aswang nga talaga siya, huwag kayong magbibintang kaagad. Bad yun no? Ay, nako. Sa bagay, tama ka naman. Huwag na ka natin muna siyang pag-usapan. Ang mabuti pa, magkumusta na muna tayo. Grabe, yung laki na ng pinagbago mo. Nag-aaral ka pa ba? Masaya akong nakipagkwentuhan kay Anton nang makasalubong ko siya sa daan. Si Anton ay kaibigan at kaklase ko nung nandito pa kami sa baryo. At natutuwa ako dahil kahit papaano may nakasama at nakausap ako habang naglilibot ako sa baryo. Ipinasyal niya ako sa mga dati naming kaibigan pati na rin sa mga lugar kung saan kami dating madalas mamasyal. Uy, salamat sa pagsama sa akin ha. Ilang araw na rin kasi ako nabuburyo doon sa bahay ni Lola Pasing eh. Wala kasing magawa doon. Ay, walang problema. Kung kailangan mo ng kasama, puntahan mo lang ako sa bahay. Habang nagbabakasyon ka rito, sulitin mo na. Kaya nga eh. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang bukas ulit ha? Oh, sige ba? Oh, kita tayo bukas ah. Sige, bye Anton. Bakit Ay, kabayo. Ano ba naman to? Makagulat naman to. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Hinahanap ko na ng nanay mo. Hindi ka man lang daw nagpaalam. Ay, hala. Oo nga pala, nakalimutan ko magpaalam. Hindi ko naman kasi alam na magtatagal ako. Nakasalubong ko kasi si Anton dun. Hindi ka dapat sumasama sa kung sino-sino mga lalaki dito. Ano? Hindi naman ko sino-sino lang si Anton na. Kaklase ko yun at dati ko pang kaibigan. Kahit na, matagal kang nawala dito. Hindi mo na alam kung ano ang mga ugali ng taong nandito, kaya mag-ingat ka. Kaya pala may narinig din akong usap-usapan tungkol sa'yo. Ano? Totoo kaya yun? Ano naman yun? Nababaero ka? Pwede bang huwag ka maniwala sa mga sinasabi nila? Hindi naman totoo yun eh. Hindi rin naman ako maniniwala sa sinasabi mo, no? Saka wala nang ibang sasama sa akin kundi si Anton, no? Dahil yung mga dati kong kaibigan pa, may mga pamilya na. Si Anton na lang yung pwede kong makasama na walang magagalit. Si Anton lang ba? Sino pa ba? Oh, meron pa ba? Baka pwedeng sabihin mo sa akin para naman masamahan niya ako. Ako? Isama mo ako kung saan mo gustong pumunta. Ay, nako. Ay, nako, alam mo nakakatawa ka, Philip, ha? Huwag ka nga magpatawa. Ayaw kitang kasama maglipot-lipot dito. Ano? Bakit naman ayaw mo? Samantalang palagi kang bumubuntot sa akin dati ah. Kasi di ba sabi mo sa akin noong isang araw, hindi na tayo close. Na yung ano man yung closest natin dati yun, hindi na ngayon. O ano, tapos gusto mo sa'yo pa ako magpasama, nek mo. Basta, sasamahan kita bukas. Talaga ba? Paano na may trabaho mo? Di ba nag-aararo ka ng sakahan? Hindi ako nagsasaka, no? Veterinaryo ako. Naku, di nga.
Uy, huwag ka nga magbiro ng ganyan ah. Ano ba? Hindi huwag ka maniwala. Tara na sa bahay. Sigurado nag-aalala na ng gusto ang nanay mo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nagpresintang samahan ako. Gusto ko sanang isiping nagseselo siya kay Anton, pero napaka-imposible naman nun. Pumayag na rin ako dahil sa totoo lang, hindi ko naman masyadong kilala na ngayon si Anton. Medyo nailang din kasi ako nung sinabihan niyang aswang daw si Philip. Pero kahit na ganon, masaya pa rin naman siyang kasama. Kinabukasan, maaga pa lang, ginising na ako ni nanay. Nagtataka nga ako kung bakit niya ako ginising kahit wala naman kaming planong gumising ng maaga. Anak! Hoy, bakit pinapagising ka sa akin ni Philip, ha? Oo. Ano pang ibig niya sabihin, Nay? Ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Kaya ang sabi kasi ni Philip, gumising ka na raw. Kailangan niyo raw umalis. Saan ba kayo pupuntang dalawa, ha? Po? Hala, wala naman po siyang sinabi sa akin ah. Pero, may usapan po kami maglilibot sa baryo. Hindi ko naman po alam na agad-agad. Ay sus, maglilipot lang ba talaga? Baka naman may pupuntahan kayong espesyal na lugar, ha? Ano po? Ano pong espesyal na lugar? Ay naku, hindi ko rin alam. O siya, sige na, bumangon ka na dyan, makaligo ka na. Hindi ka dapat makita ni Philip na may laway-laway pa yung bibig mo. Nako, kakadiri ka. Grabe naman po kayo, Nay. Wala naman po ako laway ah. Jesus, meron kaya, oh. Tingnan mo, oh, nagtututong na. Ay nako, pumunta ka na sa banyo, bilis. Nagmamadali akong pumasok sa banyo saka naligo. Pagkatapos maligo, naghanap ako ng magandang damit na pwedeng isuot. Ewan ko ba, pero masyado kong napagtuunan ng pansin ang itsura ko bago lumabas. Kaya hindi ko akalain nang lumabas ako ng bahay at nakita kong nakasimpleng t-shirt at pantalon lang pala si Philip. At mukhang hindi pa siya nagsuklay. Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-makeup ka ba? Bakit mo ba? Gusto ko eh. Matatanggal din naman yan mamaya eh. Ha? Bakit? Saan ba tayo pupunta? Hindi pa nga tayo nag-aalmusal, no? Aakyat tayo ng bundok. Huwag kang mag-alala. Kakain naman tayo ng almusal pagdating natin sa tuktok eh. Teka, ano? Bundok? Akit tayo ng bundok sa ganitong bonggang itsura ko? Oo nga. Kaya nga magbihis ka na. Palitan mo yung bestida mo ng maong at yung sandals mo ng sapatos. Nakakainis. Di man lang kasi ako sinabihan ka agad. Nakakainis na kailangan ko pang magbihis ulit bago kami tuluyang umalis. Pinaalam niya naman ako kay nanay bago kami tuluyang umalis ng bahay. At si nanay naman, halatang excited na excited para sa aming dalawa. Sobrang nakakapagod ang pag-akyat sa bundok. Ito pa lang kasi ang unang beses na nagawa ko ito. Pero sa ngalan ng kagustuhan gusto ko rin namang makita ang tuktok. At syempre, para hindi ako mapahiya kay Philip, ginawa ko pa rin talaga. Diyos ko, ano, malayo pa ba tayo ha? Wala pa. Nung oras Sa na 20 tayo minuto pa lang oh. naglalakad eh. Ay nako, 30 minuto ang pag-akyat dito. Mamaya makakarating na tayo. Tiisin mo na lang. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami na pwedeng gawin at pwedeng puntahan, ito pa talaga na pagtripan mo. Para may iba naman. Ano, gusto mo sasakaan kita ilibot? Sigurado ako na ilibot ka na ni Anton doon. Kung sa bagay. Pero kasi naman, tingnan mo naman oh. Hirap na akong huminga. Teka. Para lalabas na yung baga ko. Oh, ayan na. Malapit na tayo. Ay naku, salamat naman. Ano to? Ano itong napakan ko? Ala ka. Ano yan? Kamay ba yan? Teka lang. Iurong mo yung paa mo para makita ko kung ano yan. Diyos ko, di ba ang pinunta natin dito magandang view, hindi ganito? Umurong ka na muna. Titignan ko nga eh. Oh. Ano? Bakit bigla ka natigilan dyan? Una ka Ano? nang umakyat.
Ha? Pero bakit? Sige na, may gagawin lang ako saglit. Teka, sandali lang. Wala bang kamay? Walang tao? Paano naman magkakaroon ng tao dito? Sige na, mauna ka na. Sigurado ka ha? Sige na nga, lalakad na nga ako. Aray ko! Ara! Nadulas pa! Ano ba naman yan? Bakit bigla ka nadudulas dyan? Ang sakit ng balakang ko. Naku naman Nagkamali oh. ako na naapakan eh. Diyos ko, ano yun? Ay, patay! Sabi mo walang tao! Natatarantang napaatras ako sa sobrang takot. Agad naman akong niyakap ni Philip at pilit na sinubukan akong pakalmahin. Nang tuluyan akong kumalma, agad namang bumaba at nagtawag ng mga pulis imbis na magpatuloy pa sa plano namin. Uminom ka na muna ng tubig. Salamat. Ayos ka na ba? Kumusta ng pakiramdam mo? Umayos na kahit papano. Nabigla lang talaga ako na makita ko yung bangkay ng babae. Ikaw naman kasi. Bakit mo naman ako pinaunang umakyat? Alam mo namang may bangkay pala doon, nagsinungaling ka pa. Alam ko kasi na ganyan na magiging reaction mo kapag nakita mo yun. Pero, sino ba kasi yung babaeng yun? Kilala mo ba ha? Hindi ko siya kilala. Dahil hindi naman siya taga rito. Sabi kasi sa akin ni Anton, sunod-sunod daw talaga yung pagkawala ng mga babae sa baryon to. Ay, ano ba kasi talaga nangyayari ha? Uy, Hindi ko rin alam. At saka bakit ako yung tinatanong mo? kasi sabi niya, ikaw daw yung may kasalanan. Ay, nako. Hindi ka dapat basta-bastang naniniwala kay Anton. Ang lalaking yun, hindi nga dapat siya pinagkakatiwalaan eh. Kaya wag ka nang sasama ulit sa kanya. Ha? Bakit naman? Ano bang nangyari nung wala kami rito ha? Kung iisa-isahin ko pa, napakaraming bagay nun. Huwag ka na magtanong. Alam ko naman na marami na talaga nagbago. Kahit nga ikaw nagbago ka eh. Hindi ka na marunong ngumiti. Gustong gusto ko pa naman noon kapag ngumingiti ka. Imbes na sumagot sa aking sinabi, saglit na pinakulan niya lang ako ng tingin bago tuluyang tumayo at nag-alok ng makakain. Nasa loob kami ng klinik niya na malapit lang din sa bahay nila. Nakakamangha. Mahilig lang siya dati sa mga hayop, pero ngayon, naging veterinaryo na talaga siya. Pagkatapos ng araw na yon, umigting ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa baryo. Ay, Diyos ko. Nakakatakot naman pala. Ito ang dahilan kung bakit ayoko na sanang bumalik dito sa baryo natin eh. Akala ko pa naman wala nang nangyayaring ganito. Hindi ko po maintindihan eh. May ganito na po noon? Yung nawawalang babae o kaya pinapatay? Oo. Kaya nga nung namatay ang tatay mo, pinili kong umalis at pumunta na sa Maynila. Dahil wala nang poprotekta sa atin. Mga babae pa naman ang biktima ng aswang na yon. Ano? Ibig sabihin po, totoo talagang may aswang? Abay, oo. Nakakita na ako ng aswang nung dalaga pa ako, anak. Ang mga polis, hindi sila naniniwala sa mga aswang. Iniisip nila na mga tao lang din sila na nababaliw. Kaya mga wasak ang pagmumuka, nakadroga, ganun. Ganun? Ano pa ba itsura ng aswang? Ang sabi ng lolo ko, iba-iba raw ang itsura ng mga aswang, anak. Depende sa kung anong lahi nila. Pero yung nakita ko kasi nung dalaga pa ako, mukha lang din siyang tao. Pero yung mga mata niya, anak, naku, pulang-pula. At mahahaba at matutulis yung pangil niya, pati yung kuko. Ganun po? Mabuti po pala nakatakas kayo dati, Nay. Diyos ko, nakakatakot naman po yun. Hindi ko nga rin alam, anak eh. Para kasing hindi niya naman ako balak masaktan. May ibang aswang pa kasi ako nakita bukod sa kanya. At yun yung aswang na balak masaktan ako. Ano naman po itsura ng isa pang aswang? Malaki yung katawan niya, anak. Parang baboy raw mo yung mukha niya na may mahabang sungay.
Pero yung katawan niya, parang pang malaking tao lang. Kakaiba, di ba? Grabe, nakakatakot naman po yun, Nay. Ay naku anak, sinabi mo pa. Akala ko naman kasi wala namang aswang sa baryo nito sa panahon ngayon. Dahil syempre, ang tagal na panahon na nun. Sibilisado na. Hindi ko napigilang kabahan sa sinabi ni Nanay. Akala ko, hindi ito basta-bastang nagkataon lang na parehong binanggit ni Nanay at Anton ang tungkol sa mga aswang. Simula noon, naging mapaghinala na ako pagdating kay Philip. Bawat kilos nito, napapansin ko na. At may mga napansin nga akong kakaiba sa kanya. Tulad na lang nang hindi siya kumakain ng ulam kapag hindi siya ang nagluto. Madalas siyang lumalabas ng gabi at kung ano-ano pa. Hanggang isang gabi, napag-isipan kong sundan siya sa paglabas. Pero syempre, hindi ako lumabas ng bahay na walang dalang bawang at asin. Habang sinusundan ko siya, napansin kong nakarating na kami sa likod ng malawak na sakahan. Isang kubo ang naroon. Sa tabi nito ay isang truck kung saan dumiretso si Philip. Paglabas niya sa truck, namilog ang mga mata ko nang makitang may binuhat siyang tila katawan ng tao. Oh, anak, saan ka ba nang galing ha? Po? Wala po, Nay. Nagbanyo lang po ako. Ganun ba? Sige na, bumalik ka na sa tulog ha? Nay, paano niyo po malalaman kung aswang na po yung kaharap mo? Ha? Ano? Ang ibig mo ba sabihin kapag nakaitsurang tao sila, kung ano ang kakaiba sa kanila, ganun ba? Opo, Nay. Malalaman mo yan kapag sinabuyan mo ng asin. Kapag nasaktan siya at nagkaroon ng pantal, aswang nga talaga yun. Teka nga, bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? May pinaghihinalaan ka bang aswang? Ha? Wala naman po, Nay. Na-curious lang po ako. Ay nako, basta anak ha. Kung sakali man na may pinaghihinalaan kang aswang, sabihin mo kaagad sa akin para mapaalam natin kay Lola Pasing. Po? Bakit po sa kanya sasabihin? Dahil albularya si Lola Pasing. Marami siyang alam kung paano pupuksain ng mga aswang. At saka, nung nakagat ako ng aswang noon, siya ang gumamot sa akin. Tuluyan na akong naguluhan sa mga nangyayari at narinig ko. Naghihinala ako kay Philip na isa siyang aswang. Pero hindi nagtutugma ang mga pangyayari dahil si Lola Pasing pala ay isang albularya. Kaya paanong mangyayari na ang isang albularya ay magkakaroon ng apo na aswang? Isa lang ang paraan para malaman. Ara? Akala ko hindi ka na pumunta ulit dito. Medyo wala kasi akong ganang lumabas nitong mga nakaraang araw eh. Lalo na nung may nakita akong bangkay na babae dun sa bundok. Naku, Natakot talaga ako. yun ang habang sinasabi ko eh. Diba? Kahit magtago ka, kung sa bahay naman din yung aswang, hindi ka pa rin ligtas doon. Pero ang sabi kasi sa akin ni Nanay, albularya daw si Lola Pasing eh. Kaya parang ang imposible naman na aswang yung apo niya, no? Gusto mo ba patunayan ko? Paano mo naman mapapatunayan yun? Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya na totoong aswang nga si Philip. Ha? Saan naman tayo pupunta? Teka, magbibihis lang ako. Hintayin mo ako dyan sa labas, ha? Sa kagustuhan kong malaman ang totoong pagkatao ni Philip, sumama ako kay Anton. Kinakabahan ako habang naglalakad kami papunta sa mismong lugar kung saan ko rin nakitang pumunta si Philip. Pagpasok namin sa kubo, nabigla ako sa itsura nito. Napakaraming kutsilyo at palakol sa dingding. Hindi iyon ang nagpanginig ng kalamnan ko, kundi ang malaking lamesa na nasa gitna ng kubo. May mga bakas iyon ng mga natuyong dugo. Anton, paano mo nalaman yung lugar na to? Minsan ko na siyang sinundan papunta rito. At nakita ko siyang dito kinakain ng mga biktima niya.
Ano? Teka, bakit hindi mo sinumbong kaagad sa pulis? Malakas sa pulis si Philip. Ilang beses ko nang sinabi sa kanila ang tungkol sa kanya pero wala silang nakikitang ebidensya. Paano walang ebidensya? Ito na nga oh. Ang sabi ng mga pulis dugo lang daw ng hayop eh. Pero hindi. May nakita ako na iniligay niyang tao rito. Ako rin. Anong ibig mo sabihin? Nung isang gabi, nakita ko siya na... Basta, hindi ko alam kung tao ba yun pero... Para talagang hugis tao yung... Di ba? Kita mo na yan. Nagtutugba yung mga nakikita natin. Anong pwede nating gawin? Ano pa? Huhulihin natin siya ng bibiktima ng tao. Pero paano naman natin magagawa yun? Gabi-gabi siyang lumalabas ng bahay, di ba? Tuwing anong oras? Ewan ko ba? Pero may kakaibang kutob din ako kay Anton. Hindi naman ako ganong katanga. Nakakaramdam ako kapag nagsisinungaling ang kaharap ko. Wala pa akong masyadong tiwala sa kanya. Kaya hindi ako pumayag sa kanya na sundan namin nang magkasama si Philip. At sa gabi pa, ilang beses din akong binalaan ni Philip na huwag magtitiwala kay Anton. Ang kailangan ko na lang talagang gawin at alamin ay kung sino sa kanila ang dapat paniwalaan. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, Ara? Natatakot kasi ako eh. Paano kung aswa nga talaga si Philip? Kasama mo naman ako, huwag ka mag-alala. Kahit na. Teka, may nawawala sa akin. Ha? Ano naman yun? Mauna ka na, hanapin ko lang yun. Hindi pwede mawala sa akin yung bagay na yun. Ano nga kasi yun? Baka matulungan kita, samahan Hindi, kita. sige na, mauna ka na, sumama ka na. Oo, sige, kung bahala. Pinabayaan ko si Anton na maglakad pabalik sa dinaanan namin. Nang medyo nakakalayo na siya, saka pa lang ako nag-umpisang maglakad palabas ng gubat. Pero bago pa man ako makalayo, nagulat na lang ako nang may biglang bumagsak sa likuran ko. At nang lumingon ako, nakita ko si Philip. Sa harap niya ay si Anton na ngayon ay nasa lupa na habang hawak ang kanyang pisngi. Anton! Anong nangyari? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang sasama sa lalaking to? Pero Philip, kaibigan ko naman kasi siya At eh. ikaw naman, Anton. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Huwag si Ara. Ano bang pinagsasabi mo, Philip? Tara na, Ara. Pagkatapos niyang pagbantaan si Anton, agad niyang hinawakan ang kamay ko at hinila na ako palayo. Sinubukan kong kumawala sa pagkakahawak niya sa akin, pero napakahigpit nito. Nagpupumiglas ako hanggang sa hindi niya na napigilan, binitawan niya na nga ako. Pero isinandal niya naman ako sa malaking puno, saka ako hinawakan sa magkabilang balikat. Nagbabakasyon ka lang dito, Ara. Hindi mo kailangang iresolba ang mga nakikita mong mali sa baryong to. Philip, aray ko, ano ba nasasaktan yung balikat ko ah? Hindi mo alam kung gaano ako kinabahan nung nalaman kong sumama ka kay Anton at pumunta kayo rito. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Kanina muntik ka na niya. Teka, nag-aalala ka sa akin? Bakit naman ako mag-aalala sa'yo? Kakasabi mo nga lang eh. Saka kitang-kita sa mga mata mo, Hindi, no? Mo hindi. i-deny. Talaga lang ha? Hindi nga sa... Hindi ko na pinatapos si Philip sa pagsasalita. Agad ko siyang hinalikan sa labi na ikinabigla niya. Kitang-kita ko kung paanong namula ang magkabila ng pisngi kahit na napakamoreno niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tanga. Alam ko yung ginagawa ko. Bakit mo ginawa yun? Wala lang. Cute mo kasi. Para kang nagsiselos na bata. Hindi ako nagsiselos. Woo! Ano mo sinasabi mo dyan? Nag-aalala ako. Sus! Oo, tama. Nag-aalala ako kasi. Siyempre, nakikituloy kayo sa amin. Baka mamaya kung anong maging kalagayan ni Lola kapag nalaman niya napahama ka. Okay, sabi mo eh. Oy, teka. Ganun na lang ba yun? Ha? Anong gano'n na lang yun ng alin? Yung ano? Basta. Ang buwisit. Umalis na nga tayo.
Doon ko napatunayang hindi banta sa buhay ko si Philip. Alam ko na kahit ano man siya, tulad ng hinala ko at sinasabi ni Anton, hindi niya kayang pumatay ng tao. Hindi siya isang aswang. Masyado lang kami nag-iisip ng hindi maganda tungkol sa kanya. Samantala, minabuti kong mas ibaling ang atensyon ko sa bakasyon kaysa sa aswang-aswang na yan. Kahit papaano, napagtanto kong tama naman talaga si Philip. Nagbabakasyon ako. Dapat, hindi ko na problemahin pa ang kung ano mang nangyayari sa baryong ito. Ara, kamusta naman ang bakasyon mo dito sa atin, ha? Napapansin ko kasing madalas ka nasa labas eh. Ayos naman po, Lola Pasing. Wala naman pong problema. Napapansin ko lang kasi na madalas kang wala sa bahay. Hindi ka man lang ba natakot nung nakakita kayo ng bangkay doon sa bundok? Natakot naman po. Kaya lang, mas gusto ko pa rin po kasing sulitin yung pagbabakasyon ko dito sa baryo ng, alam niyo na, nakakalibot po. Saka, hindi naman po ako maalis ng walang kasama, kaya wag po kayong mag-alala. Tama yan. Pagpasaba ka palagi sa apo ko si Philip, ha? Kapag lumalabas ka para hindi ka mapahapak. Naku, alam mo dah, kahit sa umaga, posibleng may mga hindi magandang mangyari. Hindi natin masasabi. Kaya nga po eh. Nay, nga po pala, ano pong ginagawa niyo ni Lola Pasing pagka wala kayo sa bahay? Palagi din po kasi kayong wala ni Lola Pasing, di ba? Ay, nako. Sinasabahan ko syempre si Lola Pasing. Saan nga po kayo nagpupunta? Dyan lang. Alam mo na, nakikipagchismisan sa mga dating kakilala. Oo. Tapos dinadagdagan na rin ang pagtotong its. Tong its. Lola, tinuturuan nyo naman po magtongits tong si Nanay Salome. Ikaw naman napaka-KJ mo. Huwag kang mag-alala, Philip. Marunong naman talaga ako magtong-its eh. At saka, katuwaan lang naman yung wala namang pustahan. Alam mo na, walang magawa eh. Yun naman po pala eh. Naku, Lola Pasing, nakahanap ka po pala ng kabanding Ay dako, oo ga. Mabuti na lamang kayo nagbakasyon kayo dito. Ay, sino naman kaya iyo? Abay gabi na Apo, tingnan mo nga. Sige po, ako na po titingin ko sino. Ay nga pala Ara, maibibigay ako sa'yo mamaya pagkatapos natin kumain ha. Ipaalala mo sa akin kasi alam mo na, malilimutin na ako. Ito namang nanay mo, para rin nag-uulanin na rin eh. Abay nakakalimutan niya ipaalala sa akin. Ay nako. Pasensya na ho eh. Kasalanan ko po bang mag-ulanin ng maaga? Sandali. Apo. Abay bakit naman nagmamadali ka ng ganyan? Ano bang nangyari? Manganganak na po yung isa kalabaw. Ano? Kailangan ko na pong paanakin. Sama ko. Bakit mo naman kailangan sumama? Gusto kong malaman kung ano itsura ng kalabaw kapag naglo-labor sa nanganganak eh. Hindi na. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Sige na. Ay nako, sige na Philip, kukulitin ka niyan. Hayaan mo na sumama sa'yo ang anak ko ha. Para kahit papano naman hindi maging ignorante ang batang yan. Ikaw naman. Baka ignorante naman to si nanay. Abay bakit totoo naman? Marami ka pang hindi alam dito sa probinsya kaya mabuti nang makita mo. Sige na. Sige na, Hunay. Tara na, Ara. Huwag kang malikot dun ha. Ano ako, bata? Manonood lang talaga ako, don't worry. Ewan ko ba? Pero na-excite akong makita ang panganganak ng kalabaw. Paglabas ng bahay, sinundan namin ang magsasaka na nagbalita kay Philip. Ilang saglit pa, nakarating na kami sa kamali. Pero ang hindi namin inaasahan ay makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa loob. Sigaw iyon ng isa sa mga trabahador sa sakahan. Ano yun? Umuwi ka na. Pero paano ka dito? Bilisan mo na. Magpasama ka kay tatay. Diyos ko, ano yun, Philip? Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo, umuwi ka na. Hindi ako uuwi na alam kong may ganitong pangyayari. Hindi kita pwedeng iwanan dito, no? Napakakulit mo talaga. Huwag kang aalis sa likod ko, ha?
Hinawakan niya ang kamay ko sa kamarahang pumasok sa loob ng kamalig. Pero laking gulat ko nang makita ang isang halimaw. Wasak na ang tiyan ng kalabaw habang ang magsasaka ay nakaupo sa harap ng isang halimaw na tila ba gutom na gutom ang halimaw na pati siya ay gusto ring kainin. Sinigawan ito ni Philip at sinabihang huwag gagalawin ang magsasaka. Sa halip na ito ay siya na lamang daw ang atakihin. Kaya naman napalingon ito sa direksyon namin at kaagad na sinugod si Philip. Marahas akong tinulak ni Philip patungo sa sulok ng kamalig. Sino ka? Di ba kilala mo sarili mo? Pero sa halip na sumagot ito, inatake niya lamang bigla si Philip. Natakot ako na baka masaktan siya. Kaya humagilap ako ng gamit na pwedeng ipanglaban sa aswang. Nakahanap naman kaagad ako. Dinampot ko ang isang itak. Pagkatapos ay humarap sa kanila para sumugod. Pero napanganga ako nang makita kung paanong walang kahirap-hirap na ibinalibag lang ni Philip ang aswang. Sinubukan nitong tumakas, pero pilit siyang pinipigilan ni Philip. Namangha ako sa paraan kung paano niya ito nilabanan. At sa isang kiglap, napatay niya nga ito. Maya-maya pa, bumalik ang aswang sa itsura nito bilang tao. Isa ito sa mga magsasakang kasama ni Philip. Ara, ayos ka lang ba? Hawakan mo yung kamay ko, itatayo kita. Paano nangyari yun? Paano mo nagawa yun? Paano mo naibalibag ng ganun lang yung aswang na yun? Na para bang sobrang lakas mo kaysa sa kanya? Halika na, kailangan mo na umuwi. Sila na bahala rito. Hindi ako sasama sa'yo hanggat hindi mo sinasagot yung tanong ko. Philip, ano ba? Gusto kong malaman kung ano ka ba talaga, ha? Huwag mo sabihin kung aswang ako. Hindi ka ba matatakot sa akin? Aswang na kumakain ka ba ng tao? Hindi ako kumakain ng tao. Dugo at karne lang ng hayop ang kinakain ko. Kung ganun, hawakan mo na yung kamay ko. Hindi ka takot sa akin? Hindi. Dahil sabi mo nga, di ba, hindi ka naman kumakain ng tao. At naniniwala ako na mabait ka. Nakasama na kaya kita mula bata pa lang ako. Saka kung katulad ka ng mga masasamang aswang na kumakain ng tao, di sana matagal mo na kami kinain ni nanay, di ba? Pasensya ka na. Ha? Bakit ka humihingi ng pasensya? Hindi mo naman kasalanang maging aswang ka, di ba? Hindi yun yung hinihingi ko ng tawad. Ha? Gusto kong humingi ng tawad dahil hindi ko kagad inamin sa'yo ang katotohanan sa pagkatao ko. Alam ko naman at naiintindihan ko kung bakit mo tinago. Hindi naman pwedeng basta mo na lang sabihin kung kani-kanino na aswang ka, di ba? Tinulungan ako ni Philip na tumayo mula sa pagkakaupo ko sa lupa. Nang makatayo na ako ng diretsyo, napatitig ako sa kanyang mga mata. Kitang-kita ko ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata na para bang isa akong batang gusto niyang protektahan. Maya-maya pa, nagulat na lang ako nang bigla niya akong niyakap. Napakurap ako dahil sa pagtataka. Teka, bakit mo ako niyayakap? Habang nandito ka nagbabakasyon, pwede bang huwag ka na munang umalis sa tabi ko? Paano naman ako aalis niyan? Alam ko namang sa'yo lang ako ligtas eh. Huwag kang sasama kay Anton. Ano ba kasing meron sa isang yun, ha? Bakit hindi mo na lang kasi sabihin sa akin? Ang baryong to, maraming sikretong tinatago. May mga tao kang nakakasalamuha na aswang pero hindi mo alam. Matagal na panahon na. Panahon pa ng lolo at lola ko. Nagkasundo ang mga tao at ang mga aswang dahil sa pag-iibigan na namamagitan kina lolo at lola. Isang aswang at isang albularya. Kaya naging payapa ang baryong to. Teka, bakit hindi ko alam yung tungkol dito? Dahil bata ka pa noon. Pero alam ba ni nanay yung tungkol sa kwento na yan, ha? Oo, alam niya. Ha? Pero malamang, hindi niya sinasabi sa'yo dahil alam niyang hindi na rin naman na kailangan. Teka, isa ba si Anton sa mga aswang na sinasabi mo, ha? Oo. At hindi siya basta-basta aswang. Hindi ako sigurado kung masama siya o mabuti pero pwedeng mabait siya nung mga bata pa kayo dahil hindi pa siya nagbabagong anyo bilang aswang. Pero ngayon, hindi ko na alam. Kaya gusto kong mag-ingat ka sa kanya. Diyos ko. Sige, mag-iingat ako sa kanya.
Mas naging bukas na kami ni Philip sa isa't isa simula nang inamin niya sa akin na isa nga siyang aswang. Bumalik na rin siya sa dati. Sa dating siya ng mga bata pa kami. Pero kasabay naman nun ang isa na namang bangkay na natagpuan sa may bundok. Ay nako, Ara. Ay narinig ko galing sa mga chismosa na pinasok daw sa bahay yung babae na biktima ng aswang. Kaya ikaw na bata ka ha. Huwag na huwag kang lumabas ang bahay ng ganitong oras. Naiintindihan mo. Kahit pakasama mo si Philip. Teka po Lola, bakit po bawal kahit kasama ko naman po siya? Abay, pwede ka pa rin mapahamak kahit nakasama mo ang apo ko. At saka heto ha. Isuot mo itong anting-anting na ito. Para saan po to Lola? Pangontra yan sa aswang. Po? Hindi na po ba ako mapapatay ng aswang kapag po suot ko to? Ay basta, isuot mo yan. Suot mo man yan o hindi, posible ka pa rin mapatay. Pero, ang anting-anting na iyan ay makapagbibigay ng kapangyarihan para hindi ka basta-basta masaktan. Kumbaga meron kang dagdag na proteksyon. Kumbaga diba, sa mga pulis, para kang naka-bulletproof na jacket para bagang ganon. Pero pag inalis yun, talagang mamamatay ka, di ba? Mag-iingat na lang po ako kahit na anong mangyari. Philip, apo, isinara na namin ang mga pinto at bintana. Saka ba pupuntang bata ka? May kailangan lang po akong asikasuhin, Lola. Ay naku, Philip naman wala kaming kasama rito. Huwag kang magtagal ha. Sige po, Lola. Babalik po ako agad. Nakaramdam ako ng kaba sa tono ng pananalita ni Lola Pasing. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang nag-aalala siya ng husto. Alam ko namang dapat lang siyang mag-alala dahil nga sa mga nangyayari ngayon sa baryo. Pero bukod doon, para bang may iba pang dahilan. Pagkatapos naming masiguro na sarado na ang lahat ng pinto at bintana, minabuti naming magpahinga na. Pero bago iyon, nilagyan muna ni Lola Pasing ng bawang ang mga pinto at bintana. Ang hindi namin inaasahan ay sa kalagitnaan ng masarap na tulog namin, magigising kami dahil sa isang malakas na kalabog. Nay, ano po yun? Ay, hindi ko rin alam anak. Nakakakaba naman ang ingay na yon. Nay, hindi po kaya aswang yun? Ay, Diyos ko naman anak, huwag naman sana. Takot lang ng aswang na pumunta sa bahay ng isang albularya, ba? Kung sa bagay po, tama kayo. Ay, Nay! Diyos ko, parang sinisira na yung bintana kailangan na nating lumabas. Pero Nay, wala pong proteksyon yung ibang bahagi ng bahay. Dito lang po tayo ligtas. Pero, nasa na ba yung bawang na inilagay ni Lola Pasing dyan? Oo nga po. Naku, nawawala. Nay! Nay! May aswang! Nawasak ang bintana. Pareho kaming nataranta ni Nanay nang makita ang isang napakalaking aswang na bigla na lang tumalon papasok. Isang nakakatakot na atungal ang umalingaw sa loob ng kwarto, kasabay ng panginginig ng katawan ko. Agad kong hinawi si Nanay papunta sa likuran ko. Nang masiguro kong maayos na siya, dinampot ko ang lampara sa may lamesa, saka itinutok sa aswang. Sige, lumapit ka at talagang papatayin kitang aswang ka! Ang tapang mo naman pala. Kaya mo akong patayin, ha? Papatayin talaga kita! Bago ka pa mamatay, nasa tiyan na kita. Akmang susugod na sa akin ang aswang. Pero bago pa man siya tuluyang makasugod, hinagis ko na sa mukha niya ang lampara. Akala ko tatalab iyon, pero hindi siya nagpatinag. Hinawi niya lang iyon at pilit na sumugod sa akin. Sa bawat paglapit niya, sinusubukan kong kumuha ng gamit na pwede kong ihagis sa kanya. Pero talagang walang nangyayari. Hanggang sa naisip ko na lang na tumakbo kasama si Nanay. Pagbukas ng pinto ng kwarto, naitulak ko pa si Nanay, pero ako hindi na nakaligtas pa. Agad niya akong nahampas sa ulo na sanhi ng panlalabo ng mga mata ko at ang pagbagsak ko sa sahig.
Ang huling narinig ko na lang ay ang malakas na sigaw ni nanay. Nang magmulat ang mga mata ko, nakita ko ang sarili ko na nasa loob na ng kubo ni Philip. Madilim, pero dahil sa liwanag ng buwan, nakikita ko ang paligid. Sobrang sakit ng ulo ko. Sinubukan kong igalaw ang mga kamay at paa ko, pero hindi ko magawang maigalaw. Tulong! Tulungan ako! Ara! Ara, nasaan ka? Philip! Nandito ako! Nandito ako sa loob! Ara! Akala ko hindi na kita makikita. Pasensya na. Pasensya ka na. Nang makita ako ni Philip, kaagad niya akong niyakap ng napakahigpit. Natatarantang hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Kinalagan niya rin ang mga kamay ko at mga paa. Pagkatapos ay muli niya akong niyakap na mahigpit. Sa sobrang higpit nun, ramdam ko kung gaano talaga siya nag-aalala sa akin. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Wala naman. Buhay pa naman ako, Philip, di ba? Ano ka ba naman? Oo naman, oh. Akala ko talaga pinatay niya na ako eh. Akala ko talaga. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko dahil bigla niya na akong hinalikan. Nabigla man ako sa ginawa niya, hindi ko maiwasang mapapikit. Dahil sa halik niya, nawala ang lahat ng kaba ko. Nawala ang takot na kaninang namumutawi sa dibdib ko. Ilang saglit pa, lumayo siya sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Halika na. Aalis na tayo dito. Iuwi na kita. Si Nanay at si Lola Pasing, kumusta na sila? Bukod sa nasirang bintana, ayos lang naman silang dalawa. Ikaw ang inaalala ko. Hindi ko maintindihan eh. Akala ko talaga kanina papatayin na ako at kakainin ng aswang na yun. Pero hindi niya ginawa. Bakit inawanan niya lang ako dito? Wala siyang balak ng patayin ka. Eh anong dahilan? Bakit niya ako kinuha? Dahil gusto niya akong balaan. Balaan? Ibig sabihin, kaaway mo yung aswang na yun? Sinusubukan ko siyang pigilan sa ginagawa niyang pagpatay sa mga babae sa pagpaparami ng mga aswang dito sa baryo. Nung gabing sinugod ng aswang ang kamalig, sinubukan ko siyang harapin. Pero ang mga natagpuan ko ay mga aswang na alipin niya. Siyempre pinatay ko yung mga alipin niyang aswang kaya ito, binabalaan niya ako ngayon. Kaya pala umaalis ka tuwing gabi. Oo. Kaya lang hindi ko naman talaga inakala na gaganti siya. Ang tanga ko nga para hindi ko maisip na pwede kanyang saktan. Ngayon nangyari to. Dapat mas lalo kang hindi sumuko ah. Dapat talaga mahuli mo siya. Hindi talaga. Pero bago ko gawin yon, kailangan niyo na munang umuwi sa Maynila. Ano? Pero bakit naman? Dahil gagamitin kanya laban sa akin. Alam niyang mahalaga ka sa akin kaya ilalagay kanya sa peligro. Hindi. Ayoko pa umuwi ng Maynila dahil alam kong ganito yung nangyayari. Kinausap ko na si Nanay Salome. Ano? Pero may isang linggo pa kami bago pwedeng magamit yung ticket ah. Ako nang sasagot ng pamasahin ninyo pabalik ng Maynila. Hindi. Kahit kalad ka rin mo pa ako sa Maynila, hindi ako papayag. Ay nako. Kahit kailan talaga napakatigas ng ulo mo. Matigas na yung ulo kung basta matigas ang ulo. Pero hindi talaga ako uuwi. Tutulungan kitang labanan yung lintik na aswang na yon. Paano mo naman ako tutulungan? Kaya mo man lang bang lumaban sa isang aswang? Hindi. Pero turuan mo ako. Saka nakakahawak ako ng bawang at asin, no? Ikaw, nakakahawak ka ba ng ganon, ha? Parang ang yabang mo naman yata dun. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang talaga makatulong. Kaya ko naman talaga humawak ng bawang at asin eh. Pagyayabang ba yun? Kapag inunahan ka na ng kaba, yung mga hawak mong bawang at asin, wala yang kwenta, no? Teka lang. Bakit? May nakita ka bang aswang? Totoo ba to? Narinig kitang tumawa? Tumawa ka, Philip? Hindi ako yun, no? Baka guni-guni mo lang yun. Anong hindi ikaw? Gunugin ka dyan. Talagang tawa mo yon, no? Ikaw ha? Bakit ba ang tipid mo kasing ngumiti at tumawa?
Gwapo-gwapo mo kaya kapag nakangiti ka sa katumatawa. Tigilan mo nga Sexy ako. ka tignan ng Ano tawa. ba? Pwede ba? Ay, kinikilig, ngumingiti siya. Patingin nga ako ng ngiti mo. Dali na, patingin Oo. na. Pagdating namin sa bahay, agad na sumalubong sa akin si nanay. Iyak siya ng iyak habang niyakap ako na mahigpit. Pilit niya akong niyayaya na umuwi na sa Maynila tulad ng gustong mangyari ni Philip. Pero mariin ko itong tinanggihan. Hanggang sa wala na lang silang nagawa kundi ang pumayag. Ay, kung gusto mo talagang tulungan si Philip, kailangan may panglaban ka sa mga aswang, iha. Ano? Ay, ako na mismo ang magtuturo sa iyo. Talaga po, Lola? Naku, gusto ko po yan. Lola naman. Imbis na kumbinsin nyo na lang na umuwi ng Maynila eh. Ay, hindi mo naman kasi makukumbinsi ang tao kung ayaw talaga. Talaga to, oo. Eh, suportahan mo na lang Paano kasi. kung mapahamak siya? Hindi siya mapapahabak. Abay, hahayaan mo bang mangyari yun, apo? Nay Pasing, baka lang ho kasi maging pabigat pa si Ara kay Philip eh. Baka imbis na mapatay yung aswang, si Philip ang mapahamak ng dahilan sa katigasan ng ulo ng anak ko. Ay, naku, kayong namang dalawa, oo. Abay, bakit ba wala kayong tiwala? Ramdam ko naman ang determinasyon ni Ara. Kaya sigurado ko na kayang-kaya niyang samahan si Philip na matalo yung aswang na yon. Ano ho ba kasing klaseng aswang yung kalaban ni Philip? Baka naman mas malakas pa yun kaysa sa kanya. Philip, ano ba? Ano bang klaseng aswang yun? Ang totoo niyan, isa siyang bagwak na aswang. Bagwak? May kakayahan siyang gumamit ng itim na mahika pero mas magaling naman ako sa kanya. Pero sa ngayon, sigurado ako na nahihirapan siya dahil sa binigay kong kulam sa kanya. Teka, aswang na nang kukulam? Oo, isa akong aswang na tangob. Kaya kong mangulam. Ganon? Ay, apo, nakapulot ka na ba ng balahibo niya? Opo, Lola. Yun yung hindi niya alam. Hindi pa kami nagkakatapat kaya hindi niya alam kung anong uring aswang ako. Magaling ka talaga, apo, ano? Kaya alam na alam ko na kahit kasama mo pa si Ara, ay kayang-kaya mo talaga balusutan niya. Lola naman. Parang pasimple niyo na rin po sinabing pabigat ako Hindi naman. Nagbibiro lamang ako. O siya, kung gusto mong tumulong talaga, tuturuan na kita, ha? Agad-agad yan. Sige po. Alam ko sa sarili ko na kinakabahan ako. Natakot ako na baka imbes na makatulong, makaperwisyo pa ako. Pero kahit na ganon, gusto ko talagang subukan. Gusto kong tulungan si Philip. Dahil para sa akin, mas mabuti na ang mamatay ng sumusubok kaysa naman wala talagang ginawa. Itinuro sa akin ni Lola Pasing ang mga nalalaman niya tungkol sa mga aswang. Binigyan niya rin ako ng iba pang anting-anting. May pulseras, mayroon ding singsing at may kwintas at meron pang hikaw. Ewan ko na lang talaga kung mapatay pa ako ng damuhong aswang na yun. Ay nako, pinayagan ka ni Lola na sumama sa akin pero binalot ka naman ng mga pangontra. Pati tuloy ikaw, hindi na makalapit sa akin. Hayaan mo na, makakalapit ka rin naman sa akin eh. Konting tiis na lang. Kailan ba tayo susugurin kasi ng bagwak na yun? Eh bakit ba kasi sabik na sabik kang malapitan ako? Hoy, hindi Feeling naman ito. Sabik na kasi ako matapos yung problema to. Bago matapos yung bakasyon, no? Yun lang yun. O ibig sabihin gusto mo nang bumalik ng Maynila at iwan ako. Hindi naman sa ganun, pero... Ay, sige na nga, aamin na. Oo na. Gusto ko talagang malapitan ka na, no? Kunwari ka pa eh. Paano na pala yan? Kapag kailangan ko nang bumalik sa Maynila, paano na tayong dalawa? Anong tayo? Wala namang tayo ah. Hoy, grabe ha? Di kung wala, di wala. O biro lang, masyado ka namang seryoso. Seryoso kasi ako. Kung wala pa lang tayo, bakit mo ako hinalikan? Bakit mo pinaparamdam na espesyal ako? Para, Grabe ka ha. Pagkatapos ng lahat,
Wala lang pala yun. Che! Ano ka ba, Ara? Sandali, gusto kita. Naku, Philip, bitawan mo yung braso ko. Umuusok na yung kamay mo, oh. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi na mahal mo rin ako. Ayun nga ba sinasabi ko? Umuusok ka na, bitawan mo na nga ako. Wala ka man lang ba isasagot sa akin? Okay, fine. Mahal din kita, oo na. Tanggalin mo na yung kamay mo, oh. Malalaptos na, ano ka ba? Nasisira ka na ba ng bait? Paano na yung kamay mo ngayon? Ayos lang. Ang importante, narinig kong mahal mo ako. Ay nako, kayong dalawa, oo. Imbes na mag-ensayo kayo panayan lampungan yung dalawa. Ay, nako, pabayaan mo na mga bata sa lumi. Ikaw naman, oo. Para namang hindi ka dumaan sa ganyan. Oo nga ho pala, no? Naghintay kami na dumating ang aswang na bagwak. Pero sa kakahintay namin, hindi ito dumating. Hanggang sa dumating na lang ang araw ng balik namin ni Nanay Salome sa Maynila. Anak, masasayang naman yung ticket natin kapag hindi tayo umalis ngayong gabi. Tama si Nanay Salome. Ang mabuti pa, sumama ka na sa pag-uwi. Malapit na ang pasukan mo sa eskwelahan. Hindi ba, nasa uling taon ka na ng kolehiyo? Kapag umalis ako, paano ka? Paano kung biglang dumating yung aswang na yun? Hindi na darating yun. Maniwala ka sa akin. Mukhang malakas ang talab ng kulam ko sa kanya. Hindi niya ata kinaya. Sigurado ka ba talaga? Oo, sigurado ako. Kaya sige na. Sayang naman pala yung pagpapractice natin. Hindi rin naman pala magagamit. Mas mabuti na nga yun na hindi mo nagamit kaysa nagamit mo at napahama ka naman. O sige na, tutulungan ko na kayo maglikpit ng mga gamit ninyo para naman. Teka lang, hindi pwede. Baka mamaya may makita ka pang gamit yan na hindi pwede makita ng lalaki. Ay, sige na nga. Pero bigay mo sa akin yung cellphone number mo, ah. Para pwede pa rin tayong mag-usap kahit sa tawag man lang. Oo nga pala. Hindi ko pa pala nabibigay sa yung number ko, no? Ay nako, ikaw naman, Ara. Masyado ka naman sigurista pagdating kay Philip, ano? Para naman takot na takot kang maagaw siya. Talaga lang, Nay, no? Mahirap nang humarap ng lalaking katulad nito, no? Nandulumong nag-umpisa akong magligpit ng mga gamit ko. Ayoko sana talagang umalis, pero wala akong magawa dahil si Philip na mismo ang kumukumbinsi sa akin. Marami na akong dapat na asikasuhin para sa susunod na pasukan. Hindi ko rin naman isasakripisyo ang pag-aaral ko. At isa pa, kailangan na rin bumalik ni Nanay sa trabaho niya. Pagkatapos magligpit ng mga gamit, inihatid pa kami ni Philip sa sakayan ng bus at hinalikan ako sa labi bago siya tuluyang umalis. Nay, iba po talaga yung pakiramdam ko eh. Para pong may mangyayaring kakaiba. Ay nako, anak. Yang nararamdaman mo namimiss mo lang kaagad si Philip. Iba po talaga, Nay. Ako pa nandito po sa puso ko yung mamimiss ko siya. Pero pakiramdam ko po talaga parang may mangyayaring masama eh. Bakit kasi hindi dumating yung bagwak na aswang na yun? Nay. Uy, Nay. Bakit hindi po kayo nisasalita dyan? Oo, wala. Ayan na yung baso, paparating na. Kailangan na natin sumakay at baka mahuli pa tayo sa barko. Ay, sige po, Nay. Nay, mauna na po kayo umakyat. Alalayan ko po kayo. Ay, sige anak, salamat ha. Wala pong problema, Nay. O, ito po yung bag. Pakihawak, Nay, ah. Oh, bakit mo pinahawak sa akin? Pasensya na po, Nay. Pero hindi ko po talaga kayang tiisin tong kabang nararamdaman ko eh. Susunod po ako sa inyo sa Maynila. Pangako po yan. Ay! Ara! Ay naku, pasaway na bata talaga to Kumaripas ako ng takbo, imbis na hintayin pang sumang-ayon sa akin si Nanay. Alam ko naman na hindi siya papayag. Sa sobrang bilis ng takbo ko, ramdam ko na ang kabog ng puso ko. Malapit ng dumilim at anumang oras, alam kong hindi naligtas mula sa mga aswang. Iyon ay dahil inalis ko na ang pangontra sa katawan ko. Tanging ang kwintas at hikaw na lang ang naiwan. Hindi naman kasi pwedeng magsuot ako ng napakaraming anting-anting kung aalis din naman ako kanina. Habang nasa biyahe pabalik sa baryo, halos kalampagin ko na ang driver. Makarating lang kami kaagad.
hanggang sa pinahinto ko ang tricycle sa tapat ng bahay nila Anton. Oo, sa bahay nila Anton dahil alam ko na siya ang bagwak na aswang. Kahit hindi sabihin sa akin ni Philip, ramdam ko yun sa paraan ng pananalita niya. Philip? Philip, nandiyan ka ba? Ha? Bakit mo hinahanap si Philip sa bahay ko? Anton? Ang akala ko wala ka na. Alam mo ba ang narinig kong balita, umalis ka na raw kasama ng nanay mo. Kaya pala ang lakas ng loob ni Philip. Anong sinasabi mo? Alam mo ako ang aswang na bagwak, hindi ba? Bakit ka pumunta rito? Nasaan si Philip? Hindi mo na kailangang alamin, Ara. Yung pagpapaalam mo sa kanya kanina, huwag mo nang dagdagan pa. Yun na ang dapat na huling pagkikita niyong dalawa. Hindi. Hindi pwede. At hindi mo ako mapapatay. Talaga? Sabi yan ng ordinaryong mortal na kagaya mo? Walang kahirap-hirap na hinawakan ni Anton ang leeg ko. Kahit na may suot pa akong anting-anting. Kaagad na umusok ang palad nito. Pero wala siyang pakialam. Nasasaktan siya, pero mas malakas ang kagustuhan niyang mapatay ako sa sakal. Sa isang iglap, nahatak niya paalis ang kwintas ko at agad na inihagis iyon palayo. Walang awa niya akong inihagis sa kung saan. Tumama ang katawan ko sa matigas na lupa, kaya agad na noot ang sakit sa balakang ko. Hirap na gumapang ako para kumuha ng bato. Nang makuha ko yon, ipinukpok ko sa kanya bago niya pa ako masugatan muli. Pinagpupukpok ko iyon sa dibdib niya hanggang sa mahuli niya ang kamay ko. Bumasgas ang mahaba niyang kuko sa aking balat na naging sanhi ng malakas na paghiyaw ko. Sakit! Walang hiya ka! Umpisa pa lamang yan, Ara. Ipaparanas ko ang sakit na gusto kong iparanas kay Philip. Pinatay niya ang nag-iisa kong kaibigan. Ganyan ka pala, Anton, ha? Nakakatawa ka. Ano nakakatawa? Nakakatawa bang malapit ka nang mamatay? Nakakatawa ka. Nakakatawa kasi ang kaya mo lang patayin ay mga kagaya ko. Hindi mo kayang kalabanin si Philip, di ba? Kasi mahina ka. Tinatawag mo mahina. Ikaw, mahina ka, Anton. Sobrang hina mo. Patayin kita! Dapat pala pinatay na kita nung unang beses pala kitang nakuha. Tumatawa pa ako nang pinagsasampal niya ako sa muka. Kahit napakasakit na mga ginagawa niya sa akin, pinilit kong tumawa ng tumawa. Pilit ko siyang inaasaran. Pilit kong pinapakita sa kanya na mahina siya. Ilang saglit pa, bumagsak na ako sa lupa. Agad siyang umibabaw sa akin at kinalmot ang pisngi ko. Nakakadiri kung paano niya dilaan ang dugo ko sa kanyang daliri. Pero minisian ko lang siya. Sabihin mo sa akin kung anong huling mensahe mo kay Philip. At ako nang bahalang magsabi sa kanya. Wala kang sasabihin sa kanya. Patayin mo na ako. Napakatapang mong babae ka. Magsasalita ka o patatagalin ko pa ang paghihirap mo. Patagalin mo kung gusto mo. Alak ka talaga. Talagang inaasar mo pa ako, ha? Nang napasigaw siya, ginawa ko yung pagkakataon para ipasak sa bibig niya ang bawang. Nabigla siya sa ginawa ko at agad niya akong nabitawan. Kitang-kita ko kung paano siya napahawak sa kanyang leeg. Pilit niyang inialis sa bibig niya ang bawang. Pero maging ang kamay niya ay napapaso rin habang ginagawa niya yon. Sinubukan kong bumangon mula sa pagkakahiga sa lupa. Pero masyado na akong mahina dahil sa dami ng sugat na napinsala niya sa katawan ko. Pakiramdam ko may mga nabaling buto sa akin. Kaya wala na akong nagawa kundi hayaan ang sarili kong katawan. Napatitig na lamang ako kay Anton habang nagpapakahirap siyang alisin ng bawang sa bibig niya. Di bali nang mamatay. Ang importante, nakita ko si Anton na naghihingalo dahil sa isang malaking bawang. Ay nako, Ara! Ara! Gising ka na bang bata ka? Ha?
Lola Pasing. Philip! Philip, apo! Gising na si Ara! Ara! Diyos ko, salamat sa Diyos. Gising ka na. Philip, nasa langit na ba ako, ha? Hindi, ano ka ba? Buhay ka pa. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ang sakit ng pakiramdam ko. Sakit ng katawan ko. Ikaw naman kasi. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka bumalik? Bakit mo sinugod sa Anton? Ara, ayan kasing apo ko. Napakatigas ng ulo. Sinabihan ko na kasi siyang huwag kang lokohin para lang hindi ka mapahamak. Pero ginawa pa rin niya. Yan tuloy, mas lalo ka pang napahamak. Ay nako, Nakalimutan ko kasi matigas nga pala ang ulo mo. Na sinusunod mo kung anong gusto mong sundin. Pero kahit na, hindi mo dapat ginawa yun, Ara. Hindi dapat ikaw ang pumatay kay Anton. Teka, napatay ko si Anton? Oo. Hindi mo ba alam? Teka, paano mo nga ba siya napatay? Malakas na uri ng aswang si Anton. Malakas na pala yung lagay na yun. Pinasakan ko lang naman ng bawang yung bibig niya, namatay na kaagad. Hina naman nun. Diyos mayo. Nagpakahirap-hirap ka pang pagbantaan niyang Anton na yan. Abay isang bawang lang pala ang paraan para mamatay yung dabuhong iyo. Ay dako. Ay, tama. Bawang na hindi ko man lang kayang hawakan. Basta ang importante, patay na siya. Kala ko nga talaga mamamatay na ako nun eh. Nasa ka ba kasi nun, Philip? Nagabulan kami noon ni Anton. Tinakasan niya ako matapos kong patayin ng kaibigan niyang kasabot sa pagpatay ng mga babae dito sa baryo. Balak pa nga nila akong gamitin eh. Yung aswang na kasama niya, kayang manggaya ng kahit anong o kahit sinong anyo ng iba. Ginaya niya yung anyo ko para magpanggap na ako at makapambiktima ng babae. Ha? Bakit kailangan pa nilang gawin yun? Abay syempre iha. Gwapo yung apo ko eh. Kaya papangit na mga yun, di ba? Lalo na si Anton. Ay nako. So para po pala makakuha ng maraming chicks, ginagamit pa yung mukha ni Anton. So ibig sabihin, marami pala talagang babae nagkakagusto sa'yo. Hindi ganun. Kaya nila ginagamit ang mukha ko para magpanggap na ako. At ako yung mapagbintangan. Talaga lang, yan lang talaga. Lola, babaero po pa talaga tong si Philip? Ay nako no comment ako riyan. Kayong bahala mag-usap ha. Lola, huwag niyo naman po akong ilaglag. Namangha ako sa sarili ko, lalo na at talagang hindi ko inaasahan na matatalo ko ang aswang ng mag-isa lang. Pagkatapos ng gabing yon, tinawagan ko si nanay para sabihin sa kanya ang nangyari. Galit na galit siya. Lahat na yata ng inis at masasamang salita ay sinabi niya na sa akin. Pero sa huli, sinabihan niya lang ako na sa susunod, wag nang uulitin pa yon. Nang gumaling na ang mga sugat ko, nagpasya na si Philip na ihatid ako sa Maynila. Ano nga ulit yung kurso mo? Hindi ko pa pala natatanong sa'yo. Kumukuha ako ng education. Ano major nun? Filipino. Hindi naman ako ganun kagaling para kumuha ng iba pang subject eh. Kaya ayun, kumuha ako ng kursong education na major in Filipino kasi syempre, yun yung dissenting trabaho na alam kong kaya ko eh. Ganun ba? Hindi rin naman madali na maging teacher, no? Madali lang naman sigurong magsaway ng mga bata. Mas mahirap pang sawayin yung matatanda sa totoo lang eh. Sa bagay. Tulad mo, mahirap kang sawayin. Hoy! Grabe to. Mabait kaya ako, no? Ay, nako. Grabe, parang bilis ng araw, no? Nung nakaraan, kakakita lang natin. Tapos, biglang tayo na ngayon. Baka naman ganito ka rin kabilis magkagusto sa ibang lalaki, ha? Hoy! Sobra ka magsalita ah. Ikaw kaya yung first boyfriend ko. Talaga lang, ha? Hindi ako naniniwala sa'yo. Don't. Alam mo bang study first ako? Kasi syempre, sayang naman yung pagpapaaral sa akin ni nanay kung puro pag-boyfriend lang yung aatupagin ko, di ba? Kung sayang naman pala, bakit ka nabo-boyfriend ngayon? Tapos ka naman na ng pag-aaral, di ba? Saka, mayaman ka naman, may sakahan ka, veterinaryo ka pa. Kaya pala akong pinili mo dahil sigurado ka na. Medyo.
Mabilis talaga ng oras. Gusto mo bang samahan din kita sa barko? Uy, ano ka ba naman? Saan kaya yung pamasahe? Nilibre mo na nga ako ng pamasahe dito sa bus eh. Kahit na. Basta, tumawag ka palagi sa akin ha. Oo naman no. Lagi talaga akong tatawag sa'yo. Ang malamig at maangas na si Philip, simula nang umuwi ako sa Maynila, hindi na ako tinatantanan ng kakatext at kakatawag. Araw-araw siyang nagtatampo sa tuwing hindi ako kaagad nakakasagot sa tawag niya. Minsan pa nga kaming nagkatampuhan nung nag-thesis ako. Hindi ko talaga sinagot ang tawag niya dahil sa sobrang inis ko sa kanya. Saka pa lang niya naintindihan na abala ako sa pag-aaral nang ilang araw ko siyang hindi pinansin. Sa araw mismo ng graduation ko, ang usapan namin ay uuwi kami ni nanay sa probinsya. Pero hindi ko inaasahan na sa mismong graduation ko ay naroon siya. Congratulations, Sarah. Philip? Teka, bakit nandito ka? Ikaw talaga ah. Sabi ko sa'yo, hintayin mo ako dun eh. Hindi na kita mahintay. At saka gusto ko lang talaga makita kang umakyat ang stage. Mas naman, sweet talaga ng boyfriend ko. Ay nako, iwanan ko nga muna kayong dalawa ha. Mag-usap na muna kayo at mukhang miss na miss nyo na ang isa't isa eh. Nay talaga oh. O kaya naman. Sus, nahihiya pa raw. Eh alam ko namang may relasyon kayo. O Philip, ikaw nang bahala sa anak ko ha. Ingatan Sige mo po, yan. Nay. Apo, ako na pong bahala. Oh, paano ba yan? Ako na raw bahala sa'yo. Ha? Bakit? Ano bang gagawin mo sa akin? Iuwi na kita. Magpapakasal na tayo. Hoy! Aray! Sobra ka, parang napakabilis naman yata nun. Mabilis talaga. Ayaw na kitang pakawalan eh. Ano, payag ka ba? Hoy Philip, naririnig ko yan ha. Ang sabi ko, ikaw munang bahala saglit. Hindi ko sinabi pakasalan mo ka agad-agad. At yun na nga po, Miss Jem. Pagka-graduate ko, pinabuti kong umuwi na ng probinsya para doon manirahan at magturo bilang teacher. Hindi kaagad nakasunod si nanay dahil ayaw niyang iwanan ang trabaho niya. Pero pagkatapos lang din ng ilang taon, sumunod din siya sa amin nang magpakasal na kami ni Philip. Miss Jem, nagkaroon po kami ng 2 anak at naging maganda ang pagsasama naming dalawa ni Philip. Away-bati nga lang talaga. Parte naman yon ng isang relasyon. Ang importante, hindi nag-iiwanan. At may nadiskubre rin pala ako na gusto na ako ni Philip simula pa ng mga bata pa kami. Sadyang itinago niya lang dahil sa murang edad naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Jem. Sana maraming kinilig sa amin ng aking asawang si Philip. Muli, ako si Ara. At ito ang aking kwento. At iyan na nga ang kwento ni Ara at ni Philip. In fairness, nakakakilig nga. Pero may childhood sweetheart sila, di ba? Oo. Madalang kasi yung ganun. Yung childhood crushes mo, makakatuluyan mo talaga. Madalas yung mga in real life. strangers. Oo, kasi di ba sa ilang taon yun nang naglalakbay sa mundong ibabaw. Marami tayong nakikilala. Kaya rare yung mga ganitong story. Kaya naman, saludo kami na kayo pa rin na Pag-iibigan nila. nagkatuluyan. Hanggang sa At saka huli. study first. Oo, di ba? Tinapos niya na muna yung pag-aaral niya. Bago sila tuluyang lumagay sa tahimik. Yep. Ayun, kaya naman sa mga kabataan dyan, ayan, gawin example yan na pag-aaral muna. Kung habang nag-aaral kayo at meron kayong jowa, siguraduhin lang na hindi magiging hadlang yon sa inyong pag-aaral. Dapat gawin nyo lang inspiration, hindi distraction, di ba, Rendel? Dapat maging positive ang effect sa ating lahat. Ayun na nga. Kaya kung ano man ang inyong natutunan, favorite part ninyo sa ating nakakilig na kwento na may halong kilabot, i-comment nyo na yan. At malay nyo, kayo na ang ating maging kayanggaw of the day sa ating susunod na video. Kaya naman patuloy pong mag-like, comment, and share, and subscribe tayo. Dahil tayo kay road to ano na? 84.3. Sa ngayon po 84.3K na tayo. Maraming salamat mga kayanggaw. Konting kembot na lang. Yes. Pa 90K na tayo. Down to 100K.
Kaya naman, patuloy lang po mag-subscribe at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye!